Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hindi nakakaawa yung mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Actually, nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision na ito na magbibigay sa amin ng mas maayos na sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang RH. Pilipinas ang oras, alas 7:25 ng umaga. Maynila! Ito ang Pilipinas! Ayan, good morning. May sunshine na huba sa inyong mga lugar ngayon? Dahil kahapon ay, makulimlim na naman dito sa Metro Manila. Ewan ko ngayong araw. Good morning kay Ronald Velasco. Makinig ka dito, Het. Natawa lang ako, siya yung bumungad. Sabi niya, magbabalik ang MIP, Maynila ito ang Pilipinas, pagkatapos ng isang truck na commercial ni Het. Ito siguradong suki ng DZRH. Ano? Kabisado na eh. Kumusta ho ang inyong nagdaang linggo? Nakatuyo ba? Siguro naman nakatuyo ng labada nitong weekend. Parang pinagbigyan talaga tayo ng mainit na panahon. Yung weekend dahil mukhang uulanin naman, wag naman sana. Yung mga estudyante excited na pumasok muli sa paaralan. Alam nyo, binabanggit, 'di ba? Kapag may dahil nga nangyayari na ito dati, may binabanggit na may iba't ibang learning modality na tinatawag, 'di ba, ang Department of Education. Mayroong mga online class, kumbaga kapag suspendido ang klase ay yung face-to-face classes lang. Dahil mayroon namang online class or mayroong mga aktibidad na ipinagagawa, ang tawag nila doon ay asynchronous, tama ba? Kaya lang alam nyo ho, aminin natin, iba pa rin yung nasa school, yung mga bata. Yung anak ko na grade 1, mga almost a week na walang klase pero nung Lunes kasi bago nagsuspende sa kanila ng klase nung Lunes, nung nakaraang Lunes, pumasok pa sila pero pinauwi ng maaga. At mula nung kinabukasan na yon, araw-araw ang tanong niya kung may pasok na siya bukas. Gusto ng mga bata na nasa school sila kaysa nasa bahay. At saka kapag nasa bahay, lalo na kapag ganyan na maliliit pa lang yung mga chikiting damay ang mga magulang sa kanilang mga assignment. Actually, hindi assignment, mga activity na ipinagagawa. Kung ilang subject yan, halimbawa 5, tapos bawat isa nun ay may activity, marami-raming gawain, hindi lang isang araw, so halos isang linggo.
So yan, tingnan natin dahil ang sabi ng Department of Education at maging ang EDCOM 2, sinusulong yung pagbabago ng sistema sa pagsususpinde ng klase na mas nakaayon daw sa aktual na kondisyon ng bawat lugar. Ang sabi ng Malacanang ay nasa kapangyarihan naman ng DepEd yan, pwede nilang gawin. Dahil kung sa tingin nga nila, yan inaral naman daw kung sa tingin nga nila mas okay na yung mga school ang magdeklara ng halimbawa resumption or suspension ng klase kapag ganitong panahon pwedeng ipaubaya sa kanila, pero hindi yung kanya-kanya na okay, so pinapayagan yung school, bahala na sila. May koordinasyon pa rin daw sa mga lokal na pamahalaan yung ganyang pagsuspinde at mayroong gagawing assessment. Hindi na pag-uusapan ang pagbabago muli ng school calendar dahil oo nga kapapalit lang ulit natin. Nabago yung ating school calendar nung panahon ng pandemya. Kaso ibinalik dun sa traditional na school calendar yung nakagawian natin dati pa noong unang panahon. Dahil sobrang init naman kapag may El Nino, alin ba yung mas kayang gawa ng paraan, yung mainit na panahon? Kasi nasususpende din yung mga klase noon, di ba? Natatandaan ninyo kapag sobrang init ng panahon dahil sa El Nino. Di ba kapag klase yung mga estudyante, sususpende ang klase. Eto naman, ayan, kapag ganitong panahon ng tag-ulan, iba na nga yung panahon ngayon, di ba? Sabi nga nila, yung mga nararanasan nating pagbaha ay dahil grabe yung buhos ng ulan ngayon kumpara sa ulan dati. Kaya yan daw ang paliwanag dun sa ibang mga lugar na ang sinasabi, hindi naman kami binabaha dati dito sa lugar namin, pero ngayon binabaha na kami. Siyempre, naiuugnay naman dun sa flood control projects. Okay, ang sinasabing improvement halimbawa dito sa Metro Manila ay yung mga dating bahaing lugar ay hindi na binaha o hindi na masyadong binaha. Kung mayroon mang mga pagbaha ay mababa na lang yung tubig at mabilis na humupa. Well, siguro ay maganda yang pauna. Pero syempre, hindi tayo makukontento dyan. Kung sinasabing may ginagawa, halimbawa kung sinasabing epektibo yung dredging ng mga kanal o clearing ng mga yan, ng mga waterway, di maganda. Pero kasi ang gusto natin yung totally wala na talagang nararanasang pagbaha. Lalo na kung alam natin yung naging problema dun sa mga flood control project. Tapos, ang sabi ay aaralin muli, i-review yung mga flood control master plan. Mapapaisip naman tayo, dahil alam naman natin na ilang dekada na itong problema natin sa mga pagbaha. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang lugar. Ihalimbawa natin ang lalawigan ng Bulacan. 'Di ba? Matatandaan ninyo may nangyari ding pagbaha, hindi ko alam kung last year o 2 years ago. Pinuntahan na rin yan ni Pangulong Marcos, katapos nung malawak na pagbaha sa lalawigan ng Bulacan noon. May napapag-usapang pagtatayo ng mega dike kasi yan daw yung kailangan talaga dyan. Kasi di ba ang binabanggit, yung may ilang lugar sa Bulacan, halimbawa yung Kalumpit at Hagonoy, tama ba ako? Na natural catch basin, ayan, tagasalo nung tubig na nanggagaling sa Pampanga, Nueva Ecija. Kaya bahain daw talaga yung mga lugar na yan. Ayun na nga. Alam na natin, di ba, matagal na. So, ano ba yung pangmatagalang solusyon dyan? Alam nga namang sabihin lang natin na, talagang bahain yung lugar na yan. Kasi nga, catch basin sila. Good morning.
Kasi nakakaawa yung mga residente, 'di ba, na ang sinasabi na lang nila na sanay na sila doon sa lugar nila na ganoon. Kasi wala rin silang option, wala silang choice. Sabi nila, bata pa sila, 'di ba? Nandoon na sila, yun na yung problema nila. So, ang tanong wala ba talagang magagawa? Maynila, ito ang Pilipinas! Tapos, yung doon naman sa mga binahang lugar na syempre isinisisi doon sa mga flood control project na Sablay, Palpak, Guni-Guni. Ayan, na kailangang matapos. So, bakit nga ba ang taga matapos ng mga yan? Sa bagay, di ba? Totoo rin naman na hindi minsanan kasi ang pagpopondo dyan. Halimbawa, malalaking infrastructure project o flood control project. Kaya nga may phase 1, phase 2, ganyan. Kasi syempre buong Pilipinas hindi lang naman na isang lalawigan, hindi lang naman na flood control project sa isang lalawigan yung popondohan. So hahati-hatiin yan. Ano yung mga prioridad? Yun din nga, babagsak tayo doon sa tanong natin na ilang taon na ba na pinupondohan din naman yung mga project na yan and yet, hindi matapos-tapos. Diba? Mukhang hindi mukha. Malaki talaga ang ating problema. Ano ho? Kasi alam mo namang walang hindi ba inaaral na alin talaga yung dapat na prioridad. Di tapusin na muna natin to. Para hindi lahat, di ba? Kesa lahat binabaha, wala man lang tayong makitang at least doon sa lugar na yon hindi na talaga kasi natapos na yung flood control project doon. Kasi pag utik-utik, tapos hindi pa maganda yung pagkakagawa, di ba masisira pa? Ano na lang mangyayari sa atin? Ayan nabasa ko dito, susuriin ang drainage master plan. Susuriin pa lang, hindi ba dapat sinusuri na o tapos na yung pagsusuri? Kasi hindi naman first time na bumaha. Good morning, sunshine. I hope that you're well. Honey, I missed you last night when I fell. You should know some. Ay may paalala ho pala ang ang DOLE dun sa mga manggagawa na nasugatan ng aksidente dun sa habang papasok sa trabaho o pauwi sa trabaho dahil dito sa pagbaha o sa masamang panahon. Nako yan naalala ko yung mga manggagawa nitong ilang araw na masama ang panahon, kung walang trabaho okay lang yung mga regular, di ba? Kahit suspendido ang trabaho ay tuloy ang sweldo. Pero paano yung mga kababayan natin na arawan, di ba? So no work, no pay. Kung wala silang trabaho, kung walang pasok, wala rin silang sahod. Paano ang pamilya ng mga ito? Tapos yung iba, dahil nga kung ganyan ang sitwasyon, pipilitin nila na pumasok sa trabaho kasi kailangan nilang kumita. Tapos aabuti naman ng baha, nakakaawa. Kaya sana lahat tayo yun yung hangad, Sana ay nakikita ito ng mga nanunungkulan, ng ating mga opisyal, ang hirap ng ating mga kababayan. Sana ay makonsensya sila. At sana ay gawin nila ng tama yung kanilang trabaho. Kaya pag tayo, di ba minsan, nahiya tayong lumapit, humingi ng tulong kay mayor, kay congressman, magreklamo. Alam nyo, hindi tayo dapat mahiya Pinili nila yan na pagsilbihan tayo, di ba? So trabaho nila yan, tungkulin nila yan. Okay, eto na Pilipinas ang oras, alas 7:38 ng umaga. Magbabalik pa ho ang Maynila. Ito ang Pilipinas.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po niyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico po. Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Ituloy ko lang yung binabanggit ko kanina kasi bigla akong nawala. Yun hong sa benepisyo para sa mga manggagawa na na-aksidente dahil sa masamang lagay ng panahon sa ilalim ng Employees Compensation Program o EC Program. Ito yung ipinapaalala ng DOLE. Sakop nito ang ilang aksidente na nangyayari habang papasok o pauwi mula sa trabaho. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga benepisyo ang income replacement para sa mga temporary hindi makapagtrabaho at medical reimbursement na hanggang 60% ng gastos sa gamot at konsulta. Ang mga private sector worker maaring maghain ng claim sa SSS habang sa GSIS naman para sa mga empleyado ng gobyerno. Ayan, sabi ho ng DOLE, itago yung mga resibo at dokumento ng aksidente dahil kailangan daw yan sa pagproseso ng claim.
Naku, may item na naman dito. Hihigpitan ng Philippine National Police ang accountability measures sa mga tauhan nito para maiwasang mapunta sa kamay ng mga bata at hindi otorisadong tao ang mga service firearm. Hihigpitan. Hindi ba dapat naghigpit na tayo? Kasi nga may nangyari na dati, di ba? At service firearm din ng empleyado ng gobyerno, pulis. Di ba? Kasi yung mangyari sa unang beses, hindi na ho yun katanggap-tanggap. How much more yung naulit pa, di ba? Pagkatapos ng insidenteng yon, talagang sabi ko nga, may problema tayo at malaki ang problema natin. Ano ho? Napag-uusapan na dati, halimbawa, yung sa social media dahil may mga pag-aaral naman di ba, na may impluwensya talaga sa mga kabataan, yung sobrang exposure sa social media. Ano na nga bang update diyan pagkatapos ng insidente sa Tacloban City? Baka dapat mag-isip-isip na tayo kasi ilang bansa na rin naman yung nagpatupad, halimbawa hindi naman na pagbabawal o kaya may limit kung anong edad ang dapat na gumagamit ng social media. Kung sila nga, di ba? Tayo pa kaya dito sa Pilipinas? Kasi aminin nyo, talagang nakikita natin sa mga bata yung epekto. Wag lang makapag gadget. Inip sila. Ayan, napag-uusapan tuloy ngayon. Ilan sa mga pwedeng hakbang. Imaginin mo, 'di ba? Dati ang problema lang natin sa sektor ng edukasyon ay yung pagkatuto ng mga mag-aaral, ng mga estudyante. Ngayon nadagdagan pa, problema na rin ang seguridad sa mga paaralan. Isa na namang kailangang tugunan. O dito, halimbawa dito sa may mga ilang school na, ayan, sa Davao at Sorsogon, magpapatupad ng paggamit ng transparent o clear bags. Ma-imagine niyo, aabot tayo sa ganito. Alam nyo, ewan ko lang pero halimbawa dito sa transparent bag policy, hindi rin natin maiwasan, baka maging magdulot pa ito halimbawa ng bullying. Alam mo yun, yung nakikita ng mga kapwa mo, estudyante, yung laman ng bag mo. Diba, pwedeng pagmula ng ganun din Diba pwedeng may x-ray machine lahat ng school? Siyempre, hindi natin kaya. Hindi natin kaya o ano? Malaking pondo na naman syempre ang kakailanganin dyan, di ba? So, aabangan natin muli kung ano ang mga magiging hakbang dyan. Bagamat, di ba, pagkatapos nga nung insidente dun sa Tacloban City ay mahigpit na yung mga seguridad sa mga paaralan. Dapat hindi ho tayo ningaskugon, Kasi yung banta laging nandiyan dyan. Yung possibility laging nandiyan dyan. So, yung pag-iingat ay dapat laging nandiyan dyan din, hindi sa umpisa lang na, may nangyaring ganon, maghihigpit kami. Tapos mga after a month, balik na sa dati, dyan tayo magkakaproblema na naman. Ay naku, kumusta pala yung ating mga mga magsasaka, Naku, ang daming mga taniman yung napinsala. Ito na naman ang problema na papasanin ng ating mga magsasaka. Napanood ko sa balita yung isang magsasaka na parang na-wash out talaga yung kanyang palayan, Diyan yata ito sa amin sa may Mindoro, pero siya, Occidental Mindoro. 'Di ba? Ang tanong niya papaano kami mabubuhay nito? Papaano yung aking pamilya? Sana naman ay matulungan sila na tulong talaga, kasi yung mga tulong na
pautang rin sa mga magsasaka. Hindi nga natin alam kung yung ginastos niya doon sa pagtatanim, na nasira naman yung kanyang pananim. Hindi nga natin alam kung baka inutang lang din, di ba? Tapos yung ibibigay nating tulong pauutangin lang din. Sana alalayan na makabangon talaga. At may isa pa daw ho akong gap. Ayan, sa ating pagbabalik, pasadahan ko yung inyong mga mensahe. Pilipinas ang oras, alas 7:49 ng umaga. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon. At sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. I hope that you're well. Ayan, sabi ni Kuyang Arnold Reyes ay maganda na ang panahon sa Ilagan City, Isabela. Pero ang sabi naman ni Kuyang Jerry Rendon sa Abra, no, tama po ba? Makulimlim na umaga. Ay, sa bagay, teka ha, silipin ko yung lagay ng panahon. May mga binabanggit ho ang Pag-asa na mga occasional rains. Ayan. Halimbawa, dito sa Batanes, para ngayong araw ho ito ha, dahil sa hanging habagat. Maging dito sa Metro Manila, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Dahil rin yan sa hanging habagat, ayan, may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers. At sa nalalabing bahagi ng bansa, ganyan din ho. So may mga maaaring makulimlim ang panahon, maaaring dahil sa habagat o kaya naman ay sa localized thunderstorms. Eto, sabi ni Ating Teresita Atienza, umaraw na ngayon dito sa Santa Rosa. Sana tuloy-tuloy na, may laundry pa daw siyang natira. Sana matulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng pagbaha. Ay, oho, sana nga talaga dahil hindi rin naman na biro kasi yung ginagastos nila. Diba, alam niyo yung ating mga magsasaka hindi naman naghahangad ng sobra-sobra. Makaraos lang talaga sila. Mas malaki ang problema sa mga iresponsable na nagtatapon ng basura kung saan-saan. Ano ba yung batas? Paano kaya ma-recycle ng manufacturers ang mga plastic
na ginamit kung itinatapon naman kung saan-saan lang ng mga gumagamit. Yung batas na yung batas ay yung Extended Producer Responsibility o EPR Act. Nag-aatas sa mga malalaking kumpanya sa Pilipinas na panagutin at pamahalaan ang plastic packaging waste ng kanilang mga produkto mula sa paggawa hanggang sa pagtatapon. Sino ba ang sakop ng batas na ito? Mga malalaking kumpanya or enterprise na may total assets na higit 100 milyong piso. So talagang yung malalaking kumpanya. At dapat may target pala ito. Taunang target, unti-unting pagtaas ng porsyento ng plastic na kailangang ma-recover o ma-recycle bawat taon. 2023, nung 2023, dapat nasa 20% yung nakukolekta nila nga mga plastic waste nila. 2024, 40%, 2025, 50%, ngayon taon 2026, so dapat nakaka 60% na sila. At ano nga ba ang parusa? Depende. Yung multa ay depende sa kanilang paglabag o yung violation. Pwedeng mula multa hanggang sa posibleng suspension ng kanilang business permit. Ang first offense ay nasa 5 milyong piso hanggang 10 milyong piso. Second offense, 10 million pesos to 15 million pesos. Third offense, 15 million pesos to 20 million pesos. At automatic suspension ng business permit hanggang sa makapag-comply sila. Dapat daw pagsapit ng 2028 ay nasa 80% na yung nakokolekta at nare-recycle dun sa kanilang mga plastic waste. So yan ho. Ay syempre, sabi nga natin, hindi rin naman tayo pwedeng puro reklamo, puro angal. Tayo ay may responsibilidad rin ho. At isa na ho dyan yung responsableng pagtatapon ng mga basura. Yan, basic ho yan. Kayang-kaya nating gawin yan. Hindi yung mentalidad natin, hindi dapat yung, ginagawa naman ng iba Hindi dapat ganon. Dapat yung ginagawa mo na tama, yun ang dapat na pamarisan. Hindi yung pangit o maling ginagawa. Tandaan natin, sabi nga 'di ba, yung kung ano yung nakikita ng mga bata, ay gagayahin nila yan sa kanilang pagtanda. So dapat maging modelo tayo. Dapat bata pa lang itinuturo na natin kung saan dapat itapon ang basura sa tamang tapunan. Hindi ikinakalat kung saan-saan lang. Banggitin natin, alam nyo siguro ilang beses nyo nang narinig ito para dun sa mga nakapunta ng Japan o kaya kahit hindi nakapunta, napanood ninyo sa mga vlog, nabasa ninyo sa internet. Bihira yung basurahan talaga doon, 'di ba? Kapag turista ka, syempre, kung kumain ka halimbawa sa bus during ng tour, may basura ka, bitbitin mo 'yun hanggang sa makita ka ng basurahan. Hindi ka pwedeng magtapon kung saan-saan. Ayan, sabi ni Nathaniel Ravelo, isang maaliwalas. Ayan, napagbati ng umaga sa iyo. Ay, medyo sumama ang ating pakiramdam nung nakaraang linggo. Hindi tayo nakapasok. Maraming salamat kay Val Gonzalez sa paghalili sa ating programa. Ayan, sabi ni Ronald Velasco ay makulimlim rin ang kalangitan sa kanilang lugar. Nasa Sampaloc, Maynila. O nga kahapon, makulimlim. Kabado nga ako baka umulan na naman. Tapos kung kailan mag-uumpisa na naman ang pasok, na makakapasok na sana yung mga bata, mauudlot na naman, Sana ay wag namang, alam naman natin na panahon ng tag-ulan, pero grabe naman kasi talaga yung ulan ngayon. Talagang babahain, Ayan, batiin natin ang apo ni Rodel Vasquez. Sabi niya, si John Patrick, si JP. Ayan, happy birthday JP. Sabi niya, ingat lagi sa iyong trabaho from Gumaca, Quezon. Ayan, may mga nakatuyo daw ng labada nitong weekend pero may mga natira
at uubusin ngayon. Sana ay umabot pa, ano? Sana ay matuyo pa yan ngayong maghapon. Sa bagay kasi marami-rami talaga kasi matatambakan ka nun. 1 linggo yun. Paki-shoutout naman po sa misis ko na si Lori Viernes Reyes. Pakisabi sa kanya na, ano to? Totoo ho ba ito? Nako, ating Lori. Ayan, sabi ni Kuya Arnold ay patawarin mo na siya. Dahil 3 gabi na daw siyang natutulog sa sofa. Nakakatuwa naman. Anong ginawa mo, Kuya Arnold, ha? Para matulog ka ng 3 araw sa sofa, outside the Colambu ka pala. Talagang idadaan dito ang kanyang paghingi ng tawad sa kanyang asawa. Sabi ni Edgar Fernando, good morning Let, nakatuyo na ng damit. Itong susunod na linggo, hindi na naman makakapaglaba. Wag naman sana, ano? Actually, yun nga yung pangamba. Ayan, binasa natin kanina, may potensyal na bagyo. Papasok bukas. Pangalan ng bagyong Obet. Bagamat hindi inaasahang direktang makaapekto o maglalandfall, ako, alam naman natin kahit walang bagyo, kapag malakas si habagat, apektado pa rin tayo. Ano? Ayan, sabi ni ating Lourdes Bacani, ang apo ko, ayaw niya ng module, mas gusto niya face-to-face na pasok sa school. Totoo ho yan, kasi yung anak ko nga rin ho, gusto talagang sa school. Baka ayaw niya na ako yung nagtuturo sa kanya. Siyempre, 'di ba kapag teacher, gentle 'yan doon sa mga bata, no? Pag ikaw ang nagtuturo sa anak mo, may kasamang pikon minsan, 'di ba? Ayan, na siguradong nakaka-relate ako. Maraming nakaka-relate na mga nanay diyan. Ano ho? Si Kuyang Melvin Letrodo, ayan, bumabati sa atin. Maupay nga aga. Paki-greet. Anto? Happy 69th birthday sa aking mahal na tatay, si... Teka lang po, naputol yung inyong mensahe, Kuyang Melvin. Ayan, anong pangalan ni tatay? Ayun, si Itay Nalding Letrodo. Ayan. Wow. Happy 69th birthday po. Sabi niya, maraming salamat po Itay sa tunay na pagmamahal ninyo sa amin. Sa amin pong inyong 8 anak. Wow. Sabi ni Kuyang Arnold, dapat umpisahan na siguro ang paglilinis ng estero. Lahat sila, tingnan na ang mga makina or motor sa lahat ng pumping station at sa mga barangay. I-secure na dapat ang mga rescuer. In fairness, yan naman yung ginagawa ngayon. Kaya nga sabi ay tuloy-tuloy yung paglilinis ng mga estero at yung dredging, pagpapalalim. Kasi sa sobrang dami ng mga basura at minsan yung lupa na dala rin ng mga pagbaha, ayan, bumababaw yung mga ilog, yung mga daluyan ng tubig, kaya kailangang hukayin. Baka itinigil lahat ng flood control projects, dapat ituloy ang inaral naman na at nakakatulong sa pagbawas ng baha. O, yun nga yung binabanggit natin Kasi, syempre, kung matagal na tayong binabaha, kaya nandiyan na yung mga master plan. Review lang ang gagawin dyan. Review kasi, pwedeng hindi na angkop sa panahon ngayon. Pero nandiyan na yan. Kahit papaano, di ba, may idea na kung alin yung mga dapat ayusin. Kung alin yung mga dapat gawin para naiiwasan yung mga pagbaha, particular sa mga sa iba't ibang lugar. Good morning, sunshine. Dapat tanggalan ng lisensya ang mga irresponsableng may-ari ng baril. Ayan.
Okay, nakapasensya na ho sa mga sa mga hindi ko nabasang mensahe. Pero mababasa naman ho yan sa mga susunod na programa. Actually, overtime na ako. Pero sabi kasi ni Wina, okay lang na mag-overtime ako. Ingat-ingat ho tayo mga kababayan. Muli, linggo naman ho ngayon. Marami sa atin ang siguradong magsisimba. Sama natin sa dasal ang mga namumuno, ang ating mga opisyal. Sama natin sa dasal ang Pilipinas. Magandang umaga. Ito po si Leth Narciso at susunod na ang programa ng mga isyong pambayan ni Manang Milky Rigunan. Pilipinas ang oras, 4 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Wow, ang